Lagyan natin ng tagging para hindi sila malito. Power supply to 20 volts. Ito yung mga excess na yan, no, na cable na hindi na ginagamit sa taas. So pinagtatanggal ko na. Isang mapagpalang araw sa inyo mga idol. For today's video ay maglalagay ako ng power supply na 220 volts para sa curtain at blackout dito sa pinapagawang kwarto. Dapat ngayong araw ay magkakabit ako ng touchscreen para sa control ng mga ilaw dito. Kaya lang ay hindi pa nalalaliman yung paglalagyan ng transformer dahil tumutukod sa touchscreen. Kaya naman inuna ko muna yung paglalagay ng power supply dito sa kabilang kwarto. Dati kasi ay kasama ito sa kinokontrol ng touchscreen. Dito nga para sa bahay ni Amo ay naka-smart switch na ang mga ilaw nila. Pero ngayon nga ay unti-unti na nilang pinapapalitan ng remote ang mga curtain at blackout nila sa mga kwarto. Kadalasan kasi ay naghahang na ang system ng Kinix dito. At minsan nga ay hindi na nagpapangsyon sa touchscreen ang control ng curtain at blackout dito. Kaya naman ang assignment ko ngayon ay i-cancel ko na sa system ang supply ng curtain at blackout sa kwartong ito. At may pagkakataon na rin akong ayusin yung mga wire dito sa loob ng ceiling. Nung nakaraan kasi ay nakita ko na hindi nila tinanggal yung mga sobrang cable. Sinabihan ko na rin dati yung contractor na kung pwede ay tanggalin na yung mga sobrang cable. Dahil sabi ko ay maaaring pagmulan ito ng sunog dahil nakakonek pa yung iba sa equator. At sumagot naman siya ng taip mga pimuskila. Kung salita natin, oo daw at walang problema. Kaya lang, ito ang resulta. Ako pa rin na mag-aayos sa trabaho nila. Ang galing, di ba? Ang galing! Ang galing! Kaya naman ngayon ay tatanggalin ko na itong manhole para umpisahan ko na ang pag-aayos ng cable. Mahirap kasi pag hinayaan ko na, iiwan lang nila ng ganito kagulo. At hindi tatanggalin yung mga sobrang cable. At ito nga yung makikita natin dito sa loob ng ceiling, napakaraming cable. Yung iba dyan ay kansilado na sa mga device at nakakabit na lang sa equator. Yung equator nga pala na sinasabi ko, yun yung device na konektado sa touchscreen na siyang magkukuman para i-on at i-off ang mga ilaw. At ngayon nga ay umpisahan na natin ang pagtatanggal at pag-aayos nitong mga sobrang cable. Ito nga pala yung lumang device o equator. Ngayon naman ay ititrace ko na kung alin yung mga cable na may sinusuplayan at yung mga wala naman yun ang aking tatanggalin. Dito ay papaliwanag ko kung paano mag-trace gamit itong voltage tester ko. Dito ay makapadali nito ang trabaho mo. Itutok mo lang ito sa mga cable na tinetrace mo. At maalaman mo na kung alin ang mga may power supply sa mga cable na ito. Pag nag-buzzer ito at ang kulay red yung tutukan nito, ibig sabihin, yun yung cable na may supply. At kung itinutok mo ito sa isang cable at hindi nag-buzzer, ibig sabihin, yun yung cable na walang supply. At yun ang aking tatanggalin. Wow naman!
Ito yung mga excess na yan, no, na cable na hindi na ginagamit sa taas. So pinatatanggal ko na para may connection ko yung yan dito sa blackout at saka sa curtain. Ayan, alin man dito sa dalawa. Bahala na silang magkabit niyan, basta malagyan ko siya ng power. Alright. Kita nyo naman sa ceiling, napakagulo ng wiring. So yan. Ako na lang yung nagkusa na ayusin, sinabi ko sa manager namin. Dahil ako din man lang magkakaproblema rito pagka hindi ko tinanggal yung mga ibang existing wire or cable sa ceiling para madali tayo mag-trace. Ayan. At pagkatapos ko nga matanggal yung mga sobrang cable ay lilinisin ko na itong mga naging kalat ko. At irorolyo ko na itong mga cable na itinanggal ko. At dito, habang pinupulot ko yung mga kalat dito, ay nangyari sa akin ito. Ngayon naman ay lalagyan ko ng tagging yung cable para sa curtain. Para alam nila na may power supply na ito. Para pag dumating yung company na magkakabit, ay alam na nila na may power source na nakaabang. Sa may kakabit lang curtain at blackout. Lagyan natin ng tagging para hindi sila malito. Power supply to 20 volts. Ngayon naman ay balik tayo dito sa loob ng ceiling upang ilagay itong device sa loob ng box upang mas safe yung mga cable na may supply. At ang mga cable nito sa loob ay tatalian ko ng cable tie para mahigit man ito ay hindi basta-basta matatanggal. Kita nyo naman na sobrang dami ng mga bakal na pwedeng madikitan ng mga cable na may supply. Kaya naman iniisip ko palagi na gawing safe ang trabahong ginagawa ko dito. Dahil pag hindi natin inayos ang ating trabaho ay maaaring mag-cause ito ng pagkasunog. Kaya pag may ibang kontraktor na gumagawa dito ay hindi ako basta-basta nagkakapante sa mga trabaho nila. Hindi naman ako nagmamagaling dahil may mas magaling pa naman sa akin. Ang gusto ko lang naman talaga ay hindi magkaproblema. Dahil ako din ang puputukan kung sakaling magkakaroon ng aberya ang ginawa nila. Kaya ngayon pa lang ay inaayos ko na. Hindi naman lahat ng kontraktor ay trabahong bara-bara. Minsan talaga makaka-encounter ka ng gaya nila. At yan, ilagay ko na sa safety box itong device. Ngayon naman, ite-terminate ko na dito yung supply para sa curtain at blackout.
So yan nga mga idol, natapos ko na rin yung termination dito. At nailagay ko na rin yung cover ng box at safe na talaga yung power supply natin dito. Tingnan natin kung may power supply itong isa. Yun, meron. So yan mga idol, natapos ko na yung trabaho ko dito. I-cable tie ko na lang yung mga cable dito. At kung tinapos mo itong video ko ay sobrang thank you sa suporta mo. Lalo na sa hindi pag-skip ng mga ads dito. Dahil malaking tulong para sa akin ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na sa channel ko. At kung nagustuhan mo itong ginagawa ko ay pakipindot mo na rin yung bell para lagi kang updated sa mga bago kong video. Salamat!